Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa ating pangunahing balita, naglunsad ang Ukraine ng isang malawak na serye ng malalimang pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga pasilidad ng langis sa loob ng teritoryo ng Russia. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang matagumpay na operasyong ito na naglalayong pilayin ang ekonomiyang pandigma ng Moscow at magdulot ng kahihiyan sa pamahalaan ng Kremlin habang patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga tinamaan ang isang malaking oil refinery sa rehiyon ng Bashkortostan na matatagpuan sa layong mahigit 1,300 kilometro mula sa frontline ng labanan. Bukod dito, nyanig din ng pagsabog ang isa pang refinery sa Yaroslavl na may layong halos 700 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine na nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng puwersang Ukrainian na umatake sa malalayong lugar. Kinumpirma ni Yaroslavl Governor Mikhail Yevreyev ang naganap na pag-atake sa kanilang refinery. Sa kanyang pahayag sa Telegram, sinabi niya na ang mga labi ng bumagsak na drone ay tumama sa mga imbakan ng langis ng pasilidad na naging sanhi ng malaking sunog. Nadagdag pa rito ang pagkasunog ng 3 pribadong bahay at pagkasira ng ilang katabing gusaling tirahan dahil sa tindi ng pagsabog at pagkalat ng apoy sa paligid. Bukod sa mga pasilidad ng langis sa lupa, matagumpay ding binasag ng Ukraine ang depensa ng Russia sa karagatan. Kinumpirma ni Zelensky na tinamaan ng kanilang puwersa ang 2 barkong nagpapatrolya para sa militar ng Russia sa Black Sea. Kasama rin sa mga napinsala ang mga barko mula sa tinatawag na Shadow Fleet ng Moscow na ginagamit ng Russia upang iwasan ang mga parusa at paghihigpit ng kanluran sa pag-export nito ng langis. Sa panig naman ng Russia, sinabi ng kanilang Ministry of Defense na naging abala ang kanilang air defense system magdamag. Ayon sa opisyal na ulat, matagumpay nilang binaril ang may kabuang 605 drone ng Ukraine na lumilipad sa ibabaw ng kanilang teritoryo, bagaman hindi nito ganap na napigilan ang pinsala sa mga estratehikong pasilidad ng langis na naunang naiulat. Sa kabila ng mga tagumpay na ito ng Ukraine sa pag-atake sa Russia, nananatiling napakataas ng bilang ng mga sibilyang nasasawi sa loob ng kanilang bansa. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa tanggapan ng United Nations sa Kyiv, umabot sa 1,370 sibilyan ang napatay, habang 7,978 ang nasugatan sa Ukraine sa unang 6 na buwan pa lamang ng kasalukuyang taon. Ang nakababahalang bilang na ito ay nagpapakita ng 37% pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon at nakagugulat na 114% paglundag kumpara sa taong 2024. Isinisisi ng United Nations ang malaking pagtaas na ito sa mas pinaigting at mas madalas na long-range aerial attacks na isinasagawa ng Russia sa mga mataong pamayanan. Dahil sa mga walang humpay na pag-atake, nagdeklara ng opisyal na araw ng pagluluksa ang buong rehiyon ng Kyiv. Ito ay matapos ang isang matinding serye ng mga pag-atake gamit ang mga missile at drone ng Russia na kumitil sa buhay ng 17 katao noong nakaraang araw. Ang trahedyang ito ay nagbunsod sa Ukraine at sa mga kaalyado nito na agarang maghanap ng mga bagong supply para sa kanilang lubhang nanghihinang air defense system. Sa nakalipas na 24 na oras lamang, hindi bababa sa 3 sibilyan ang napatay habang 22 ang nasugatan dahil sa mga bagong pag-atake gamit ang mga drone at glide bomb ng Russia sa iba't ibang panig ng bansa. Ang patuloy na pambobombang ito ay naglalagay sa mga lokal na pamahalaan sa malaking hamon kung paano poprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga modernong sandata ng kaaway na walang pinipili. Sa hilagang silangan ng bansa, partikular sa Balaklia sa rehiyon ng Kharkiv, 3 tao ang kumpirmadong nasawi ayon sa lokal na administrasyong militar. Samantala, sa kalapit na rehiyon ng Sumy, 12 tao naman ang nasugatan matapos ihulog ng Russia ang mga mapanirang glide bomb na nagwasak sa mga apartment at nagdulot ng pagkabasag ng daan-daang bintana sa mga kabahayan at pampublikong infrastruktura. Hindi rin nakaligtas ang timog na bahagi ng Ukraine mula sa walang humpay na karahasan. Sa rehiyon ng Kherson, isang drone ng Russia ang direktang tumama sa isang bus na may sakay na mga manggagawa sa bukid na nagresulta sa pagkakasugat ng 6 na katao.
Ang pag-ataking ito sa mga ordinaryong manggagawa ay muling nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga sibilyan sa gitna ng nagpapatuloy na madugong digmaan. Sa timog silangang lungsod naman ng Zaporizhia, isang drone ng Russia ang bumagsak sa isang mataong lugar na tirahan at nagdulot ng pagkasugat ng 4 na katao ayon sa ulat ni Regional Administration Head Ivan Fedorov. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga pampublikong lugar ay nagpapakita na walang ganap na ligtas na lugar sa Ukraine habang patuloy ang mga pag-atake sa mga tirahan at gusali ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, muling nanawagan si Pangulong Zelensky sa mga bansa sa kanluran para sa karagdagang interceptor missiles upang palakasin ang kanilang air defense. Sa kasalukuyan, ang US-made Patriot system lamang ang may kakayahang humarang sa ilang uri ng ballistic missile ng Russia, subalit ang kakulangan sa mga interceptor at iba pang supply nito ay nagiiwan sa Ukraine na kulang sa sapat na proteksyon. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kakulangan ng Patriot interceptor missiles ay ang kasalukuyang digmaan sa gitnang silangan na mabilis na umubos sa mga pandaigdigang stock ng mga sandatang ito. Dahil dito humina ang depensa ng Ukraine laban sa mga pambobomba ng Russia na sinasamantala ang kasalukuyang sitwasyon upang lalo pang palubhain ang pinsala sa bansa. Upang tugunan ang krisis na ito, nakipagpulong si Zelensky kay NATO Chief Mark Rutte at Finnish President Alexander Stubb. Pinag-usapan nila ang agarang pagkuha ng mga interceptor missile mula sa mga kasalukuyang imbaka ng mga bansang kaalyado. Binigyang diin ni Zelensky na ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang makipagtulungan sa mga kasosyong may sapat na kakayahang maghatid ng proteksyon sa mga sibilyan sa bansa. Sa kanyang pahayag sa social media platform na X, kinumpirma ni NATO Chief Mark Rutte na kasalukuyan silang nakikipag-usap sa mga kaalyadong bansa kung paano patuloy na maibibigay sa Ukraine ang mga kailangang air defense system sa lalong madaling panahon. Ang suportang ito mula sa NATO ay itinuturing na napaka-kritikal upang mapigilan ang higit pang paghina ng depensa ng bansa laban sa mga missile ng Russia. Habang naghihintay ng tulong mula sa labas, naghahanap din ng pangmatagalang solusyon ang Ukraine. Nakipagpulong si Zelensky sa mga matataas na opisyal upang pabilisin ang pagbuo ng sarili nilang mga sandatang balistik. Ayon sa Pangulo, ang pagbuo ng sariling kakayahang balistik at paglikha ng bagong anti-ballistic system ay isang napakahirap na gawain na iilang bansa lamang sa buong mundo ang may kakayahang matagumpay na maisakatuparan. Inihayag ni Zelensky na may kakayahan ng Ukraine na gawin ito at inaasahan niyang magbubunga ang programa sa taong ito at sa susunod na taon. Gayunpaman, kinakailangan muna nilang malampasan ang mga pangunahing hamon, kabilang ang pagkuha ng mga kritikal na sangkap, pakikipagtulungang teknolohikal sa mga kasosyong bansa, at pagpili ng ligtas na lokasyon kung saan maaaring itayo ang mga pagawaan ng mga sandatang ito. Samantala, kinondena ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang patuloy na paglala ng mga pag-atake mula sa magkabilang panig. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, ipinahayag ni Guterres ang malalim na pagkabahala sa dumaraming bilang ng mga nasasawing sibilyan at sa malawakang pagkawasak ng mga tirahan at infrastruktura sa Ukraine, pati na rin sa unti-unting pagtaas sa mga katulad na insidente sa Russia. Sa pagtatapos, naniniwala ang mga eksperto na ang diskarte ni Vladimir Putin ay ubusin ang lakas ng Ukraine sa pamamagitan ng dami ng sundalo at armas, sa pag-asang hihina ang suporta ng kanluran sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, nanawagan din ng UN para sa kalayaan sa paglalayag sa Black Sea at Sea of Azov upang maiwasan ang panganib sa pandaigdigang kalakalan, habang ang Ukraine naman ay patuloy na lumalaban para sa kaligtasan. Isang napakalaking pagbabago sa larangan ng geopolitika at seguridad sa karagatan ang kasalukuyang nagaganap sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Inihayag ng Iran na bumubuo ito ng isang ganap na bagong modelo para sa pamamahala ng trapiko sa dagat sa napakahalagang Strait of Hormuz batay sa kasunduang naabot nito sa Oman. Ang hakbang na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong mundo. Ayon sa pinakahuling mga ulat, nagkasundo na ang Iran at Oman sa halos lahat ng mahahalagang usapin, partikular na sa eksaktong lokasyon ng mga bagong ruta ng paglalayag para sa mga barkong papasok at lalabas sa kipot. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo, kaya ang anumang pagbabago rito ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at ekonomiya. Ang mahalagang ulat na ito ay kinumpirma ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi sa pamamagitan ng opisyal na ahensiya ng balita ng Iran na IRNA.
Sinabi niya na napakalapit na ng dalawang bansa sa pag-abot sa isang pinal na kasunduan. Ang bagong kaayusang ito ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng kooperasyon sa pagitan ng Tehran at Muscat upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa karagatan. Ang kasunduang ito ay hindi basta-basta nabuo, kundi bunga ng mahigit 3 linggong masinsinan at tuloy-tuloy na negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Iran at Oman. Sa panahong ito, masusing pinag-aralan ng magkabilang panig ang bawat detalye upang matiyak na ang bagong sistema ay magiging kapakipakinabang at ligtas para sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Kipot. Sa mga pagpupulong na ito, tinalakay ng dalawang bansa ang mga komplikadong teknikal na usapin, ang pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon at ang paggalang sa soberanya ng bawat isa. Mahalaga para sa Iran at Oman na mapanatili ang kanilang kontrol sa kani-kanilang teritoryo habang tinitiyak na ang mga barko ay may ligtas, maayos at walang sagabal na daanan upang maiwasan ang anumang aksidente. Isa sa mga pinakatampok na panukala sa kasunduan ay ang pagtatatag ng isang pinagsamang sentro ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang sentrong ito ang magsisilbing pangunahing tanggapan na mamamahala sa daloy ng trapiko sa dagat at mangongolekta ng mahahalagang impormasyon mula sa mga dumaraang barko. Sa pamamagitan nito, mas madaling mababantayan ang seguridad at mabilis na matutugunan ang anumang emerhensiya. Bahagi rin ng bagong plano ang pagsasara ng ilang lumang rutang kasalukuyang ginagamit ng mga barko. Kabilang dito ang pansamantalang ruta ng paglalayag na matatagpuan malapit sa estratehikong isla ng Larak na nasasakupan ng Iran. Ang pagsasara nito ay naglalayong muling ayusin ang direksyon ng mga barko patungo sa mas ligtas at mas madaling controlling mga daanan na naaayon sa makabagong pamantayan ng seguridad. Bukod sa ruta malapit sa isla ng Larak, isasara rin ang rutang kasalukuyang dumaraan sa teritorial na karagatan ng Oman sa kahabaan ng Strait of Hormuz. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng seryosong hangarin ng dalawang bansa na baguhin ang sistemang pangnabigasyon na ginagamit na sa loob ng maraming dekada at higit na pag-ugnayin ang kanilang mga patakaran sa seguridad. Ipinaliwanag ni Garibabadi na sa ilalim ng bagong sistema, ang isang bahagi ng bagong ruta ng paglalayag ay dadaan sa teritorial na karagatan ng Iran, habang ang natitirang bahagi naman ay dadaan sa karagatan ng Oman. Ang ganitong paghahati ay naglalayong balansehin ang responsibilidad at kapangyarihan ng dalawang bansa sa pamamahala ng Kipot na itinuturing na isa sa pinakasensitibong lugar sa mundo. Ang pagbabagong ito ay itinuturing na isang makasaysayang pagbabago dahil sa nakalipas na maraming dekada, ang mga komersyal na barko ay pangunahing dumaraan lamang sa teritoryo ng Oman. Ang bagong modelo ay maaaring magbigay sa Iran ng mas malawak na papel at mas direktang kontrol sa mga barkong naglalakbay, na posibleng magdulot ng bagong balanse ng kapangyarihan at impluwensiya sa buong rehiyon ng Persian Gulf. Ayon sa plano, ang bagong ruta ng paglalayag ay ipatutupad muna sa isang paunang yugto ng pagsubok na tatagal ng 2 hanggang 4 na buwan o maaaring mas matagal pa kung kinakailangan. Gagamitin ang panahong ito upang suriin ang pagiging epektibo ng bagong sistema at gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos bago ito tuluyang gawing permanente at formal para sa lahat ng bansang gumagamit ng ruta. Gayunpaman, binigyang diin ng opisyal ng Iran na ang aktual na pagpapatupad ng kasunduan ay nangangailangan pa rin ng hiwalay at pinal na desisyon mula sa pinakamataas na pamunuan ng Iran. Ibig sabihin, kahit natapos na ang mga teknikal na negosasyon sa antas ng mga opisyal, ang huling pahintulot ay magmumula pa rin sa pinakamataas na liderato sa Tehran bago tuluyang ilunsad ang bagong ruta. Sa kabila ng mga positibong pag-unlad na ito, nagbabala si Garibabadi na ang kasunduan ay hindi nangangahulugang agad ng bubuksan ng walang kondisyon ang Strait of Hormuz. Nilinaw niya na ang ganap na pagbubukas nito ay nakasalalay pa rin sa ilang partikular na kondisyon at usaping diplomatiko na nagpapakitang meron pa ring mga estratehikong layunin ang Iran na nais nitong makamit. Sinabi rin ng Deputy Foreign Minister na ang ganap na pagpapatupad at pagbubukas ng Kipot ay may malaking kaugnayan sa papel ng Estados Unidos. Ipinapakita ng mga kondisyong ito ang patuloy na tensisyon sa pagitan ng Tehran at Washington, kung saan ginagamit ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz bilang isang mahalagang baraha sa diplomasya at pakikipagnegosasyon nito sa mga bansang kanluranin. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang mga opisyal ng Oman at wala pa silang inilalabas na opisyal na pahayag o reaksyon tungkol sa mga detalyeng ibinahagi ng Iran sa publiko. Ang ganitong katahimikan ay karaniwan sa diplomasya habang tinatapos ang mga sensitibong kasunduan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan bago ang formal na pagpirma at pagpapatupad ng dokumento.
Sa kabilang banda, mariing itinanggi ni Gary Babadi ang mga pahayag mula sa Estados Unidos na may direktang negosasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi niyang walang direktang pag-uusap, ngunit kinumpirma niyang nakatanggap ang Tehran ng ilang mensahe mula sa Washington na nagpapahayag ng kahandaang bumalik sa kanilang mga naunang diplomatikong kasunduan. Ang mga mensaheng ito mula sa Estados Unidos ay may kinalaman umano sa kahandaan nitong muling tuparin ang mga pangako sa ilalim ng isang memorandum ng kapayapaan na nilagdaan noong nakaraang Hunyo. Ang pagbabalik sa kasunduang ito ay nakikita ng maraming analista bilang isang mahalagang hakbang upang mabawasan ang tensisyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan ng pandaigdigang merkado ng langis at kalakalan sa dagat. Samantala, isang mapagkakatiwalaang pinagmulan ang nagsabi sa Fars News Agency na ang usapin ng pagbubukas ng Strait of Hormuz ay ganap na nakasalalay sa kung tutuparin ng Estados Unidos ang mga pangako nito sa pamamagitan ng konkreto at makabuluhang mga hakbang. Ipinapakita nito na hindi sapat ang mga salita lamang. Naghihintay ang Iran ng aktuwal na pagkilos mula sa panig ng Amerika bago gumawa ng susunod na hakbang. Nilinaw din ng naturang pinagmulan na ang kamakailang desisyon ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na alisin ang parusa laban sa isang Iraqi airline noong 5 ng Agosto ay walang anumang kinalaman sa kasunduan sa kapayapaan. Ang airline na ito ay dati nang inilagay sa blacklist dahil sa mga akusasyon ng pagsuporta sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na itinuturing ng Estados Unidos na isang teroristang organisasyon. Sa kabuuan, ang bagong modelong ito ng pamamahala sa pagitan ng Iran at Oman ay tiyak na susubaybayan ng buong mundo sa mga susunod na buwan. Sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan, ang bawat desisyon tungkol sa Strait of Hormuz ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa seguridad ng enerhiya sa Pilipinas at sa buong mundo.